Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung matatanto lamang ng mga anak niya. Tunay na hindi kayang liripin ang kanyang kadakilaan, kaya't patuloy na magmiting siya'y kamting at maramdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Karamdamay dumarata sa katauhan, subalit Ama pa rin naman ang siyang dapat asahan. Di man niya kaloob ang karamdaman kanino man, subalit siya ang tunay na kagalingan. At siya unang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat ang Ama ang siyang lakas at tibay, siya ang buhay ni numan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Silo, na kalaban ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Patuloy na panawagan ng Ama at patuloy na pinababatid sa mga anak niya ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, na marapat pinagninilayan ng tao kung minsan ano ba ang pinag-uugatan ng lumbay mo? Ano ba ang pinagmumula ng galit mo? Ano ba ang pinagmumula ng karamdaman mo? Taglay mo ba ang galit sa puso mo? May namumuo bang masamang isip sa iyo? Halina, halika. Halikayo, mga minamahal ko, paanyayang mainam sa inyo upang matapos na ang lahat ng paghihirap ng isip, pahirap ng dibdib, anuman ang dalahin ninyo, ilagak niyo sa Ama, kayo magbalik loob.
Sapagkat ang wika nga, lahat ng tao'y hahatulan sa kanilang mga ginagawa. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Ama ang tunay na nakalilirip sa bawat kanyang anak. Kaya magalak at magpuri kayo. Magpasalamat kayo sa Ama. Kung nang kinilala niyo siya, nakilala niyo, at nang hinanap niyo, nasumpungan siya, at nang dinadama niyo, nadarama siya. Sapagkat kung minsan ng tao nagpapalagay na mabuti ang ginagawa, subalit sa pananaw ng Ama'y hindi kalugod-lugod. At kung minsan naman ang tao sa pananaw niya sa kapwa niya ay kay sama niyang nilalang, subalit ang hindi namamalaya ng kapwa-tao, siya naman ang karapat-dapat sa pananaw ng Ama. Sapagkat walang ang tunay na nakalilirip at nakababatid ng isip at damdamin ng tao, kaya marapat na sa Ama lahat maglagak ng damdamin at ng kaisipan, upang ang bawat araw ay maging kapaki-pakinabang at matutunang lubos kung anong layunin at pagnanasa ng Ama na maramdaman ng lahat ng mga anak niya ang tunay na pagmamahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't nagtanong ang Kristo, akala niyo ba mas higit na makasalanan ang mga taga-Galileyong yaon kaysa sa mga taga-Galilea? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, wika niya, kung hindi rin kayo magsisisi sa inyong ginawa, mapapahamak din kayo. Sa makatwid, huwag magpalagay ang sino man na maganda at mabuti ang ginagawa, kundi manapa. Araw-araw suriin ang sarili. Kung may marapat pang isuko at baguhin, huwag nang magmataas, magmapuri sa Ama, ilagak lahat sa Kanya at magpakababa ng lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan sa nararamdaman ng tao, dumaratal sa kanya yung lumbay, yung pagdaramdam, yung hinanakit, yung galit. Dapat ba itong manaig? Yan. Kung yamang kayo ay nag-aaral na ng kalooban ng Ama at inaalam nyo ang kanyang kalooban at kagustuhan, dapat anuman ang nararamdaman nyo, ilagak nyo sa kanya, anuman ang sa inyo ipalagay, ang ipalagay nyo ay ang pawang mabuti at makabubuti sa kanya kalooban, na pagharian kayo, mapagharian kayo, at kayo rin naman ay maging ganap ang damdamin niyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tunay ba ang Diyos? Napakahirap mangdaya ng sarili. Ano po? Mahirap linlangin ang sarili. Kaya kapag halimbawa, sinabi mo sa sarili mo, magbabago ako, lubusin mo na, totohanin mo na, gawin mo na, huwag sa salita, kundi sa gawa. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya nga mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganitong sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humatol. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin at tinapay na ating pinagpira-piraso ay pakikibahagi naman ng kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.
Tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikisa sa ginawa ng dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ng Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Buhay bang Ama? Hindi kayo makainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Mga minamahal, sa tuwin ay paalala, sa buhay ng tao, huwag manahan sa sariling lakas at kakayahan. Sapagkat kung magkamisan, may taong aliw na aliw sa kanyang ginagawa, libang na libang sa kanyang mga pangarap, na hindi niya namamalayan, binabawian siya ng lakas, nababawian siya ng kalusugan, binabawian siya ng kanyang liwanag. Halina kayo, mga minamahal ko. Sa tuwin ay ipalagay niyong wala kayong magagawa upang humingi kayo ng magagawa sa Ama. Sa tuwin ay isipin ninyong wala kayong kakayahan, kundi kayo hihingi sa Kanya ng kakayahan. Sa tuwin ay huwag kayong manahan sa inyong sariling kakayahan, talino at galing, kundi bagkos, sa tuwin ay isipin nyo, kung wala ang Ama, wala kayong magagawa, wala kayong kakayahan, wala kayong lakas dito sa lupa. Huwag kayong manghawakan sa mga bagay na nasa inyo. Huwag kayong manghawakan sa kung anong mga kayamanan na naririto sa lupa. Kundi bagkos, sa tuwin na alalahanin nyo, ang wakas ninyo't sasapitin na kawakasan ng kamatayan, upang huwag kayong malibang, maaliw ng sanlibutan at laman. Bagkos, sa tuwin ay alalahanin nyo, anuman ang nasa inyo, dapat masigit pang kamtin at tamuhin nyo ang pagpapalang espiritual at pagpapalang kalakasan mula sa paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mapapalad ang mga nanghahawakan sa kapangyarihan ng Ama. Mapapalad ang umaasa sa tuwin na sa Kanya kaysa nagtitiwala sa sarili niya at kapwa niya na mayroong silang magagawa at may magagawa ang sarili niya, sapagkat hindi lahat ay may babahagi ng Ama sa Kanyang mga anak. Kung mayroon ka ngayon at ang palagay mo'y ito'y mananahan sa iyo, higit mong ipanahan kung ano ang kalooban ng Ama at doon ka magharit manahan yaong magagawa niyang higit pa sa kakayahan mo. Sapagkat marami na ang nabigo at nasipayo nang dahil sa pananalig nila sa sarili nila, sa pagtitiwala nila sa sarili nila, sa pananalig nila sa salapi at bagay na nasa kanila. Isang araw nagising sila na ang kanilang pinanghahawakan, ang kanilang inaasahan, yun pala'y wala na. Manalig at umasa sa Ama, panghawakan ng kapangyarihan niya, asahan ng magagawa niya, asahan ng maibibigay niya, asahan sa tuwid ay siya, kailan may walang mabibigo, masisipayo at magdarabdam. Sapagkat siya ang pugad ng katotohanan at pugad ng pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi lamang ang mga rebulto ang tinutukoy dito na mga Diyos-Diyosan. Sapagkat kapag mas pinahigit mo sa Ama ang anumang mayroon ka at nalimutan mo siya, dinidiyos mo na ito. Sapagkat ang sino mang kapwa mong siya na lamang ang pinananaligan at inaasahan mo at nawawalan ka ng pag-asa sa Diyos mo at di mo siya kinikilala, ito'y isang pagsamba na rin sa isang Diyos-Diyosan. Tulad halimbawa, sa gamot, doon lang kayo nagtitiwala. Sa mga manggagamot, doon lang kayo naniniwala. Subalit, sa ibibigay na kagalingan ng Ama, sa pananampalataya niyong siya ang tutupad sa kagalingan niyo upang kamtin ito, marami ang wala nito, sapagkat ang pinanghahawakan nila
ay ang nagagawa ng tao, hindi ang magagawa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa tuwina, may magagawa ka man, patuloy mong asamin, higit ang gagawin ng Ama mo sa buhay mo. Mayroon ka man at may aasahan ka, wag yaon ang sa tuwina'y asahan mo't asamin, kundi ang sa tuwina'y asahan mo, ang Diyos mong hindi nakikita at asamin mong manahan, lubos siya sa buhay mo. Mayroon ka mang kalakasan, karunungan at kakayahan, sa tuwina'y gunitain mo't alalahanin, kung wala ang Diyos Ama mo, na nagpahiram ng lahat ng ito sa iyo, walang-wala ka bilang tao lamang. Ang may pandinig ay nakarinig, upang sa panghahawakan ninyo ng kanyang kakayahan, ng kanyang kapangyarihan, at doon nakatuon ang isip niyo't damdamin, kailanman hindi kayo mawawalay sa kanya, upang magmagaling, magmalabis, at malimot siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, kay palad ng taong saganang-sagana, malakas na malakas, masayang-masaya, at patuloy ng Ama ang siyang inuuna at dinarama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, doon sa kanyang gayong pananaw at pananampalataya, lalong higit na pinag-aalab ng Ama ang galak at lakas ng pagtitiwala nila sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Manghawakan kayo sa gagawin at magagawa ng Ama sa buhay niyo araw-araw at gabi man, nang sa gayon, patuloy ng liwanag sa inyo'y maghari at ang pangunawa sa inyo'y di mawala. Bagkus habang sinisidlan kayo ng pangunawa, lalong lumalawak ang inyong naaabot ng diwa upang maramdaman niyo at patuloy niyong kamtin ang paghahari ng kanyang Espiritu Santo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Panginoon, tama po ba? Dakila ba siyang walang kapantay? Tunay nga, mayroon namang nagsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Buhay ba ang Ama? Ano baga ang ibig sabihin nito? Kung mayroon kayong nais na kainin o gawin, yaon ay isipin ninyong lininis na ng Diyos yan, nalinis na ng Ama yan, na ginagawa ninyong gawin yon dahil may tiwala at pananalig kayo sa Kanya. Kaya nga, ano man ang nilinisan niya, marapat na maging malinis sa buong panahon. Ang Espiritu niya ay tagalinis at tagahandog ng kalinisan. Kaya't halina mga minamahal ko, pagindapatin yung tupdin at kamtin ng Ama, at ang anumang marumi para sa inyo, magagawa niyang malinisan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tunay ngang tapat at buhay ang Diyos, subalit nararamdaman kaya ito lahat ng tao?
Nararamdaman kaya ito ng lahat ng tao? Mapapalad kayong mga nakakadama, mapapalad kayong nakadama, sapagkat kayo mismo masusuri niyo ang sarili niyo. Gaano ba kasarap magmahal ang Ama? Nung hindi niyo siya nararamdaman, ang hirap. Sabi nga, isang araw ay may kausap eh. Ang sabi, ako po eka eh. Noon, paggising ko eka sa umaga, punta na eka ako sa bukid, pagdating bahay, baboy naman, kung ano eka ang anuhin ko. Nakinig lang ako ng nakinig. Sa makatuwid, masipag siya. Yun ang kanyang ibig sabihin. At marami siyang kinuwento na hanggang sa magkaroon na siya ng mga ganito, ganyan, at ngayon pangarap naman niya truck. Nakinig ng nakinig. At pinagbahagi ako ng karampot ng Ama. Halimbawa sa sarili. Sa makatuwid ka, kung mahal na kapatid, masipag ka. Subalit, sa palagay mo kaya, yung mga pinundar mo na yan ay mapanghahawakan mo, mapangangalagaan ng mga anak mo dahil yung mga anak mo nakatapos pero hindi naman sila mahilig sa pinupundar mo. At ikaw, sa pagod mo, hindi ka masaya, di ba? Gumanyan siya. Ganyan naman ang tao. Sa lahat ng kinuwento mo, nasaan ang Panginoon? Sa maghapon mong ginawa at maging gabi, na paggising mo, iba na takbo ng isip mo, puro hanap buhay, nasaan ang Panginoon sa iyo? Paano kung isang araw, eka, ay binawi ang lakas mo at sigurado namang mangyayari yan? Ano ngayon ang silbi ng mga pinundar mong ayaw ng mga anak mo? Alam mo bang maraming nabangkarote dahil sa kapupundar at ang mga anak nila ay wala namang gusto sa ganun? Iba ang layunin nila, iba ang kanilang kagustuhan. Asan ang pinagbatahan mo? Nangilid ang luha at sinabing, oo nga po. Salamat po, eka. Salamat po, eka, sa mga sinabi niyo. Totoo lahat, eka, yun. Hindi ka akong totoo nagsabi. Sapagkat ako'y walang karunungan at di kita kilala. Wala akong alam sa buhay mo at di kita ako pakikialaman. Subalit ang tanong, paano kung dumata lang isang takda, eh lagi sumasakit ang ulo mo at lagi sumasakit ang batok mo, di ba ga, eka? Isang pagkakataon, di mo kagustuhan, nagkasakit ka. Paano yung mga pinundar mo? Sino mga ngalaga? Nasaan yung pagod mo araw-araw? Nasaan, eka, yung pinagpaguran mo araw-araw? Na pinundasyon mo, yung sinabi mo masipag ka, na napakasipag ka. Nasaan na eka yun? Dapat, habang may panahon, kumilala ka na. Sapagkat, sa sipag mong iyan, sa mga pinagdaanan mo at mga nakamtan mo, sisisihin mo ang Diyos, ba't ka nagkaganyan? Masipag naman ako, mabait ako. Oo, masipag ka, mabait ka, nasaan ang Kanya? Puro sa'yo yun, wala kang pinarti sa Kanya. Puro sa pamilya mo, puro sa sanlibutan, nasaan ang Kanya? Oo nga po, ngayon ko lang napag-isip-isip. Ang minamahal, kuminsan ng tao ganyan. Pag inaralan mo, magagalit pa sa'yo. Sasabihin, pakialamera ka. Kasalanan ko ba, eka, kung maging masipag ako? Pinagyayabang ang kasipagan. Kasalanan ko ba, eka, kung pinagpala ako? Pinagyayabang ang pagpapala. Kasalanan ko ba, eka, kung ako, eka, ay patuloy na masinop? Pinagyayabang ang kasinupan. Ito lang po masasabi ko sa inyong lahat. Maraming taong masipag, masinop at matyaga. Subalit, hindi umunlad at yumaman. Patuto lamang ng Ama sa guhit ng palad ang nag-uutos sa iyan. Ngunit magalak kayo at mapalad kayo
na matatawag kung sa inyong sipag at tiyaga, sa inyong pagsisinop, umunlad ang buhay nyo at nakilala nyo pa ang Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Yun, sa inyong mga pinagdaraanan, na biyaya at pagpapala at nararamdaman nyo ang Ama, may galak kayo. Sapagkat alam nyo at napabatid sa inyo ng Ama, na daratalang takda, gaano man kasipag, gaano man kalakas at gaano man kayaman, daratalang takdang hihina at mamamatay. Sapagkat narinig nyo, walang ligtas sa anumang pagsubok. Ang dinanas ninyo ay dinaranas din ng kapwa nyo, iba't iba nga lamang ang pamamaraan ng paglutas, ng kalutasan, at pakikibaka. Subalit, kung nagkasakit kayo, nagkakasakit din ang kapwa nyo. Kung nahihirapan ang kapwa nyo, may nahihirapan din kapwa-tao kayo. At kayo, kung nararanasan ninyo, ang kayo'y malumbay, nalulumbay din ang kapwa nyo. Sa makatwid, walang ligtas. Ngunit, alalahanin nyo ang pangako ng Ama, ng lahat ay binibigyan niya ng katatagan, lakas, upang sa kanilang mga pinagdaraanan ay makasadsyad ng may galak at tuwirang nagtatagumpay. Buhay ba ang Diyos? At yan ay inyong masusuri at masusuri inyong ganap, inyong pagnilayan. Halimbawa, naglingkod na kayo. Tapos pagdating ng tahanan nyo, may paglilingkuran pa kayo. Mapupuyat pa kayo. Saan kayo kumukuha ng lakas? Hindi ba sa Kanya? Ngunit may mga taong, ay, Eka, salamat sa lakas ko. Hindi naman lang nasabi, ay, salamat, Eka, sa lakas na binigay ng Diyos sa akin. May mga taong, ay, salamat, Eka, sa mga pagpapala ko. Hindi man lang nasambit, salamat sa Diyos na nagpala sa akin. Mga minamahal, ito ngayon ang tinatanim ng Ama sa isip at damdamin ng tao, ang pinupukaw niya ang mga isip at kalooban ng tao, upang makilala nila kung paano pagkilos niya at matutunan nilang pasalamatan, purihin, tapat ang Diyos na di nakikita. Buhay ba ang Ama? At sadyang may taong walang kakontentuhan. Maganda na ang bahay. Hindi nga ba, Eka? Ang tao'y ganito. Ay, magkaroon lang, Eka, ako ng maliit na tahanan. Masaya na ako. Nung ang bahay niya ay barong-barong. Nung binigyan ng magandang bahay, maliit lang ang sabi niya, nagkapera patuloy. Ay, kailangan ko pa, Eka, ng marami. Ganyan lamang ang buhay. Nang bigyan ng isang negosyo, kulang pa rin yun. Gusto pa rin ng marami. Yan ang ugaling tao. Subalit, alam nyo baga, kung habang pinagpapala kayo, patuloy niyong hinahanap at kinikilala ang Ama, mararamdaman nyo at mapapatotohanan yung kaibuti niya. At patuloy niyong makikilala ang paghahari at pagpapala niyang mabuti sa lahat ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, magalak kayo kung ang bahaging buhay sa inyo ng Ama ay naging makabuluhan. Huwag niyong sayangin. Ano man ang tinatamasan nyo, ano man ang nasa inyo, lagi niyong tatandaan, huwag kayong manghawakan kung ano meron kayo. Bagkus panghawakan nyo ang Diyos na nagbibigay ng lahat sa inyo. Upang sa gayon, ano man ang para sa inyo na nakamtan nyo, ipanahan niya ito at maging sigla ng kalooban at buhay nyo at patuloy na maaliw ang kaluluwa at katawan nyo. Sa mabuting layunin, mabuting adhikain, mabuting gampanin at mabuting ginagawa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ipanalangin ninyo ang kapwa nyo tao. Ipanalangin ninyo at magdalanginan kayo. Kahabag-habag ang mga istorya ng mundo ngayon. Kay bata-bata, mayroon ng nakakaisip mang-rape. Bakit? Kay bata-bata, paanong nagagawa iyan at natatanim sa isip? Kaya mga mahal, magdalanginan kayo at ipanalangin niyo ang kapwa niyo, sapagkat kung papaano ang kapangyarihan ng demonyo ay naririto sa lupa, masigit ang kapangyarihan ng Amang naririto sa lupa. Kaya marapat na manaigang Kanya at wag ang kampunang kadiliman.
Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Maligaya ba kayo? Masaya ba kayo? Kaya, kapag kayo'y lingkod ng Ama sa mga dinaranas ninyo at mga pinagdaraanan ninyo, at mayroon kayong kapwa-taong pinaglilingkuran na isusugo sa inyo ng Ama para paglingkuran nyo, at nasuri nyo yan, masasabi nyo sa Ama, Diyos ko, salamat po sa iyo. Simple pa pala ang sa akin. Mas mayroon pa palang mahirap at mabigat ang dinadala pasanin. Kaya kayong mga lingkod, patuloy na magpasalamat sa Ama. Patuloy na magpuri sa Kanya. Patuloy na magmithing kumilalang ganap. At patuloy niyong asamin na wag na kayong mawalay pa sa piling niya. Sapagkat magalak nga kayo't magpuri, mapapalad kayong napabilang sa paghahari ng Kanyang Espiritong Banal. Buhay-bang Diyos, kayong mga nabuksan at nakaunawa na, patuloy kayong magnilay at magbulay. Patuloy niyong mithiin na magliwanag pa kayong ganap, na mapagningning ang liwanag na nasa inyo, at patuloy kayong magmithing makaunawa at maunawaan